Mga brothers on the wheels, pag napag-uusapan na ang naked sports bike, dapat maporma. Dapat fully loaded sa specs and features. At higit sa lahat, affordable ang presyo. Kaya mga brothers, tignan natin sa ating walk-around review kung pasok itong bagong version ng Bodge 525R. Kaya mga brothers, let's go! Sa go! Drop the beat. Alright, front facing mga brothers on the wheels. Dito pa lang sa harapan mga brothers, makikita mo na kagad kung gaano katipuno ang motorsiklo na ito sa pagiging naked sports bike. Meron tayo rito futuristic na headlamp. Para sa amin, ng kapatid ko, para siyang si Megatron ng Transformer. Ganun yung datingan niya. It is something parang alien, no? Na bumaba dito para sakyan. Naka-LED na ito mga brothers. Ito yung low beam and also ito yung high beam. Alright? Ang kagandahan pa dyan, meron siya parang letter M na daytime running lights dito. At ang kanyang lente, kahit plastic, masasabi ko na quality. Maganda yung pisngi niya rito mga brothers. It is something na aggressive. At yung speed meter niya rito, hindi naman masagwa. Para siyang corona na nagsisilbi rito sa taas. And also ang ating turn signal lights, parang tenga eh. Pero ang maganda rito, LED to at saka flexible, kaya kahit mabangga yan, hindi basta-basta mababali, no? At isa pa sa mga trademark ng Bodge mga brothers, ay yung kanilang front suspension na KYB na upside down fork. Saan ka pa, di ba? Sa ganitong brand, pero mga sinasalpak na pyesa, hindi pipitsugin, no? Mga tigasin. Tapos going dito sa baba mga brothers, naka-dual disc brake ito. Kada disc rotor meron tayo dito 2 piston pot caliper and also kargado na rin ito ng ABS dito sa harap, no? Ang tire size niya mga brothers is a standard 17 inches na mayroong 120 by 70. At isa pa dito mga brothers, branded na ito ng Pirelli. Kaya naman napaka-solid ng gulong na to kahit wag ka na magpalit. Alright mga brothers, punta tayo dito sa handlebars ng 525R ng Bodge. Okay? So dito sa left side, meron tayo rito switches ng horn. Malakas, nakakabingi. Left and right, kahit di na kayo magpalit dito sa horn pala. Ito pala yung left and right. Good thing meron tayo rito USB charging port para sa ating mga cellphones pag nag-navigate. Kabitan ng ating side mirror, low beam and high beam. Fast light, ito. Diba? At least meron fast light, diba? Ang ating handle grip, sakto po sa isang large na kamay. Meron tayo ritong N-bar na bakal o bar N, no? Ang ating brake lever, good news mga brothers, adjustable po yan into 4 level, alright? Dito naman sa kanan, o dito muna tayo sa gitna, nandito ang ating ignition key. Standard lang po yan, very basic. At ang ating electronic starting, ang ating hazard switch and also ang ating kill switch. I can tell naka quick throttle lang ang setup dito ng ating silinyador and also naka-adjustable din ang ating brake lever mga brothers. Alright? Going dito sa gitna, makikita natin ang malaking iskwaladong speed meter na to, no? Digital po ito mga brothers and also colored na rin po yan, no? So what we have here is meron tayo ditong engine temperature, voltmeter, orasan, no? Odometer natin and also yung ating trip meter, okay? Fuel meter natin, RPM natin nandito sa taas hanggang 12,000 yan at mga indicators, left and right, no? Engine check, neutral, oil check, ABS, ano pa ba rito? Wala na atang ibang iilaw no? So ayun lang, no? Very basic ito, side stand, no? So ibig sabihin po naka side stand siya at wag kayong magpatakbo. Ngayon kung gusto nyo baguhin, ito yung select, ito yung adjust, no? Very basic pero ganun pa man, nandito yung mga essential na kailangan natin during ng ride. Alam niyo mga brothers, ang nagustuhan ko rito sa side profile nitong 525R ng Bodge, etong fairings niya rito. No, ito yung bumubuo dito sa angas ng tangke niya, no? And also yung badge natin dito ng Bodge, I can tell premium to. Ayan, no, aluminum siya mga brothers. Simple yung motor, wala masyadong sticker o kolorete. Makikita nyo lang may dilaw rito, diba? May sticker dito ng 525R. May linings na naman ng dilaw. Para sa akin, hindi naman ganung kasagwa yung mga decals dito na ginawa ng Bodge, no? At simple, pero may dating, no? So, meron tayo dito mga brothers na split type. Yan, pagdating dito sa seats. At masasabi ko yung upholstery, it is something na inaalagaan ng Bodge, no? Pagdating sa quality. Nakapit mga brothers,
At isa pa sa gusto ko, pag naked, mas mataas yung portion ng rider. So hindi kayo nagkakauntugan dito ng helmet during na mga brakes o arangkada. Tapos ang grab bar, split type siya, solid din. No, sabi nga ng kapatid ko, kung siya ang mag-aari ng motor na to, tatanggalin niya para mas more aggressive and sporty. Pero nasa sa inyo rin yan. And then pwede nyo rin pagawa ng cowling to kung gusto nyo wala na kayong angkas at dahil nag-iisa kayo sa mundo. Okay? Ang laki ng kanyang tangke mga brothers, mas malaki ito sa cruiser bike nila na version ng motor na to. Meron itong 7 liters fuel tank capacity. Ngayon, hindi natin alam kung ilan ang consumption nito dahil hindi pa natin siya test ride. Kaya mga brothers, mag-comment naman kayo kung gusto nyo ma-test ride ang motor na ito. Kaya Bodge Motorcycle Philippines, baka naman. Alright, so ang ating tapakan dito, sabi ko nga kanina, aluminum. Kasama yung stem niya, ganun din sa ating rider section. Okay, ang ating builds dito, makikita ko quality, no? Naka-alim bolts, lahat nakaayos at talagang pumasa sa quality control, alright? Kaya sa side profile pala mga brothers ng motor na ito, busog na busog ka na. Going naman dito sa rear mga brothers, what we have here is a dual exit muffler canister. Ayan. No, single lang siya pero dalawang exit niya kaya siguradong barumbado pa rin ito manunog sa pagiging big bike niya, no? Mga brothers, malinis ang underneath natin dito kaya madali nyo mamimintin na at saka malilinis, no? Bibili lang kayo ng paddock stand, sigurado hindi na kayo mahihirapang gawin ito. Kaya naman din malinis siya dahil naka-monoshock tayo rito na suspension, no? Centered monoshock and naka-linkage po yan para mas maganda po yung kanyang laro, no? Meron tayo rito sporty split type na taillight. Ayan, ang ganda, oh. No, tapos yung turn signal lights natin nandito na sa fender mismo at naka-solid plastic po ito. Kabitan ng plaka, reflector at meron pa tayong ilaw, no? Sabi ko nga, ang kanyang gulong mga brothers is naka Pirelli Angel GT. No, may tire size po ito ng 160/60. Mas low profile po ito, mas malapad and also syempre Pirelli ang quality talaga napaka soft compound, no? Naka-disc brake na rin tayo rito mga brothers and also single caliper branded by J1, no? Ito po yung kilalang brand pagdating sa China origin o sa China brand, alright? No, and also ang ating swing arm, I can tell aluminum ito kaya mas magaan siya di hamak kaysa doon sa cruiser bike version itong motor na ito, no? At ang ating kadena mga brothers 520 po ito na pang big bike na rin. Alright mga brothers, usapang makina, same lang naman sila nung CU525 ng cruiser ng Bodge, no? At meron itong 494cc to be exact and inline 2 na piston, alright, o cylinder, okay? Hindi ko nga pala nabanggit, double overhead kami ito mga brothers, so meaning meron po siyang 4 na valves kada piston. And also naka-liquid cooled po ito dahil po mataas ang compression ratio niya na umaabot ng 11.5:1, alright? So meron siya mga brothers na 6-speed manual transmission na international pattern, meaning 1 down, neutral, 5 ups, no? So meron po siyang 6-speed manual transmission. And also ang kanyang power ratio is 53.1 horsepower at 8,500 na dulo. Ngayon pagdating sa arangkada mga brothers, meron siya na torque na 50 Nm of torque at 7,000 RPM, no? Kung pagbabasehan natin yung power to weight ratio, siguradong malakas din ng isang ito dahil sa lakas ng kanyang horsepower and also yung torque sa pagiging 500cc naked bike. Presyo mga brothers, dahil alam ko tatanungin niyo ako. So ngayon taon mga brothers, may cash price ito na 330,000 pesos, no? 330,000 pesos po. Maingay yung base, no? Ngayon kung gusto niyo kunin ng terms, magda-down payment lang kayo ng 20% sa kanyang presyo na mayroong 66,000 pesos. Ngayon sa 3 years, 11,800 and then 2 years, 15,470 at kung 1 year naman, 26,470 monthly po yan, alright? So wala akong idea kung magkano yung rebate nila rito. I guess baka mga 2 to 300, alright? So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo ang maangas na naked sports bike ng Bodge Motorcycle Philippines. Walang iba mga brothers kundi ang 525R. And also comment nyo na rin kung ano pa ba yung mga gusto nyong pa-vlog sa motor ng Bodge Motorcycle dahil marami rin ako natitipuha mga motorsiklo sa kanila. So once again mga brothers, ako po si Art ng Short Moto. Maraming salamat po sa pagsama nyo. Ride safe and cheers!